Nais kong ipinanganak sa ganitong bansa. Ang di kapani-paniwalang reaksyon mula sa isang Pilipinong doktor na naranasan ng babaeng Australianang may tanin sa kanser. Isang kwentong ibinahagi sa isang palabas sa telebisyon ang kasalukuyang kinukuha ang atensyon ng buong mundo. Ito ay tungkol sa isang pangyayari na naganap habang ang isang babae na sinabing 6 na buwan na lamang ang itatagal ng buhay ay naglalakbay sa Pilipinas upang lumikha ng kanyang mga huling alaala. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, bigla siyang bumagsak at isinugod sa ospital. Doon, isang Pilipinong doktor ang nagsabi ng isang bagay na halos hindi kapani-paniwala. Ano nga ba ang sinabi ng doktor na iyon? Ating alamin. Maaaring nagbago si inay mula nang magpunta kami sa Pilipinas. Ito ang mensaheng galit na ipinost ni Sarah Foley sa social media. Ang pamagat ng post ay, "Ang huling regalo ko para sa aking ina na may tanin na 6 na buwang buhay." Mabilis na kumalat ang nilalaman nito sa buong Australia. Ang post ay napansin ng isang mamamahayag at ito ang naging simula ng isang pangyayari na yayanig sa buong mundo. Ano ito? Hindi ko ito maaaring palampasin, sabi ng mamamahayag sa kanyang sarili. Ang nakakita sa post ni Sarah ay si Jessica, isang senior investigative journalist para sa Channel 9 ng Australia na naghahanap ng material para sa kanyang programang 60 Minutes Australia. Hindi maalis ni Jessica ang kanyang tingin sa post ni Sarah habang nasa editing room ng istasyon. Ang post ni Sarah ay nagsasaad, "Ang aking ina na may taning na sa buhay ay biglang bumagsak habang kami nagbabakasyon bilang isang pamilya sa Pilipinas. Umaasa kaming magiging maayos ang lahat nang dalhin siya sa isang ospital doon, ngunit hindi namin inakala na mangyayari ang ganoong bagay." Ang mensahe ni Sarah ay nagpapahiwatig ng malalim na pagmamahal para sa kanyang ina at isang mabigat na damdamin. Kalakip ng post ay isang larawan ng kanyang mga magulang na nakangiti na may tanawin ng skyline ng Maynila sa gabi na nagpapakita ng kanilang matinding pagnanais na sulitin ang huling paglalakbay na ito. Ano kaya ang nangyari sa pamilya ni Sarah? Ito ay isang kwentong karapat-dapat iulat na isip ni Jessica. Agad siyang nagpasya na makipag-ugnayan kay Sarah. "Maaari ko po ba kayong interviewin tungkol sa inyong ina? Nais kong malaman ang tungkol sa kanyang karamdaman at kung ano ang nangyari sa ospital sa Pilipinas." 3 araw matapos magpadala ng mensahe si Jessica, sumagot si Sarah at pumayag sa interview. Mayroon ding isang nakakagulat na pangungusap sa kanyang tugon na nagpabigla kay Jessica. Pumapayag din si Stephanie na makipagtulungan sa interview. Nang malaman na kahit ang ina, si Stephanie, na may taning na sa buhay ay payag magpa-interview, agad na nagtungo si Jessica kasama ang kanyang camera crew sa bahay ni Sarah sa Sydney. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Jessica na ang karanasang ikukuwento ni Stephanie tungkol sa Pilipinas ay magpapamangha sa buong mundo. Sa isang tahimik na sala, umilaw ang recording light ng kamera. Umupo si Jessica sa tapat ni Stephanie at dahan-dahang sinimulan ang panayam. "Maari po ba nating simulan ang kwento bago pa man maganap ang inyong paglalakbay?" Huminga ng malalim si Stephanie at nagsimulang magkwento na may bahagyang malayong tingin. Si Stephanie, 50 taong gulang, ay namumuhay ng mapayapa kasama ang kanyang asawang si Luke sa isang tahimik na lugar sa Australia na napapaligiran ng kalikasan. Ang kanilang anak na si Sarah ay bumukod na at paminsan-minsan na lamang nakikipag-ugnayan tuwing weekend. Ang kanyang ordinaryong buhay ay nagbago nang magsimula siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan. Noong una, inakala niyang ito ay sintomas lamang ng menopause o pagod sa trabaho. Ngunit ang simpleng pananakit ng tiyan ni Stephanie ay unti-unting lumala at naging matinding kirot at patuloy na bumabagsak ang kanyang timbang. Nang umuwi si Sarah matapos ang matagal na panahon, sinabi niya na may seryosong tingin, "Nay, sobrang payat mo na." Nang makita ang tingin ng anak, napagtanto ni Stephanie, "Nag-aalala na ang anak ko." Dahil dito, pinilit si Stephanie nina Luke at Sarah na magpatingin sa isang klinika malapit sa kanila. Ngunit ang resulta ng pagsusuri na dumating ilang araw ang lumipas ay yumanig sa buong pamilya. Hindi totoo ito. Kailangan pa ng mas masusing pagsusuri? Ang resulta na natanggap ni Stephanie ay nagsasaad ng pangangailangan para sa mas detalyadong eksaminasyon at may kalakip na referral sa isang malaki at kilalang ospital sa kanilang lugar. "Stephanie, ayos lang yan. Siguro
Para lang makasiguro, sabi ni Luke, sinusubukang palakasin ang loob ng asawa, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Stephanie at agad na hinanap sa internet ang pangalan ng ospital na nasa referral. Nagpunta si Stephanie sa malaking ospital kasama si Luke para sa masusing pagsusuri. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sila at tahimik na naghintay sa labas ng konsultasyon. Tinawag ang pangalan ni Stephanie, ngunit ang mukha ng doktor na haharap sa kanila ay seryoso at isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. "Doc, ano po bang sakit ko?" Habang sina Stephanie at Luke ay kinakabahan, ang sinabi ng doktor sa sumunod na sandali ay nagpatigil sa kanilang mundo. "Please, maging matatag po kayo at pakinggan ninyo ako. Ginang Stephanie, mayroon po kayong stage 4 pancreatic cancer. Sa kasamaang palad, mahirap na po itong operahan." Ang biglaang revelasyon ng doktor ay nagdulot ng nakabibinging katahimikan sa silid na para bang tumigil ang oras. Naramdaman ni Stephanie na unti-unting nawawala ang mga tunog sa paligid. Maging ang boses ng doktor ay parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Halos hindi na niya maramdaman ang presensya ni Luke sa kanyang tabi, na para bang may isang makapal na hamog sa pagitan nila. Hindi totoo, di ba? Stage 4 na hindi na maaaring operahan. Ibig sabihin, wala na itong lunas? Tanong ni Stephanie sa paos na boses. Pumikit ang doktor at tahimik na tumango. "Ikinalulungkot ko po. Ang pancreatic cancer ay mabilis kumalat at sa stage 4, napakahirap na pong makamit ang kumpletong lunas." Naiintindihan ni Stephanie ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit tumatanggi ang kanyang isipan na tanggapin ito. Hindi makasabay ang kanyang pag-iisip at ang salitang kamatayan lamang ang nabubuo sa kanyang ulo. "Mayroon pa po bang kahit anong magagawa? 50 pa lang po ako. Gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya, ngunit ang paggamot ay nakatuon na lamang sa palliative care. Maaari nating isaalang-alang ang chemotherapy, ngunit malubha ang mga side effect nito at madalas ay lubhang nakakababa ng kalidad ng buhay." Habang nakikinig sa paliwanag ng doktor, unti-unting namuo ang mga luha sa mga mata ni Stephanie. Hindi siya makapagsalita. Hinagod ni Luke ang likod ni Stephanie at nagtanong sa doktor, "Doc, gaano pa po katagal ang itatagal ng asawa ko?" Huminto sandali ang doktor bago sumagot sa tanong ni Luke na may bahid ng kaunting pag-asa. "Hindi ko po masasabi ng tiyakan, maaaring 6 na buwan o mas maikli pa." Hinawakan ni Luke ang kamay ni Stephanie, ngunit kahit ang init nito ay hindi kayang pagaanin ang bigat ng katotohanan. "Gamitin po ninyo ang natitirang panahon ng mapayapa," ang tanging maririnig na bulong ng doktor sa silid. Ang pancreatic cancer ay tinatawag na silent cancer dahil mahirap itong matukoy at may napakababang 5-year survival rate. Ang mga sintomas tulad ng pagbaba ng timbang, kawalan ng ganang kumain, at pananakit ng tiyan ay karaniwan sa ibang sakit, kaya't madalas ay huli na kapag natuklasan. Mula sa araw na iyon, nawala ang ngiti sa pamilya ni Stephanie. Sa pag-iisip na wala pang 6 na buwan ang natitira sa kanya, nawalan siya ng ganang mabuhay at nagsimulang magkulong sa bahay. Nag-aalala si Luke sa kalagayan ng asawa kaya't kinausap niya ang kanilang anak. "Sarah, may magagawa pa ba tayo para kay Stephanie? Hindi ko na kayang makita siyang ganito." Ganito rin ang nararamdaman ni Sarah. Gusto kong makita siyang nakangiti hanggang sa huling sandali, kahit 6 na buwan na lang ang natitira sa kanya. Si Luke, na pilit nagpapakatatag sa harap ng anak, ay napaluha ng pag-usapan nila si Stephanie. Pinipigilan din ni Sarah ang kanyang mga luha habang tahimik silang dalawa na hinaharap ang takot na mawala ang isang minamahal. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, naalala ni Sarah ang isang pag-uusap nila ng kanyang ina. "Nay, saan po ang pinakamasayang lugar na napuntahan ninyo?" "Nagpunta kami ng tatay mo sa Pilipinas noong honeymoon namin. Napakasarap ng pagkain at ang babait ng mga Pilipino. Sobrang saya. Sana isang araw, makapunta tayong lahat doon." Naalala ni Sarah kung gaano kasaya si Stephanie habang nagkukuwento. "Tay, di ba, sabi ni inay gusto niyang bumalik sa Pilipinas? Tayo na, magpunta tayo sa Pilipinas. Pero hindi ba delikado? Paano kung may mangyari sa kanya habang naglalakbay? Tay, tayo ang gagawa ng mga alaala. Maghahanap ako ng paraan para makapaglakbay si inay ng komportable at ligtas."
Magsisisi ako habang buhay kung hahayaan ko siyang pumanaw nang wala tayong ginagawa. Nakumbinsi si Luke ng kanyang anak. Mula noon, masigasig silang nagplano ng biyahe. Talaga bang aalis tayo? Tumanggi noong una si Stephanie nang sabihin sa kanya ang plano. Ngunit nang makita niya sina Luke at Sarah, na gabi-gabing nag-uusap kung paano gagawing komportable ang biyahe para sa kanya, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Hindi ako maaaring mamatay ng ganito. Gusto kong lumikha ng huling mga alaala kasama ang pamilya ko. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. At sa gayon, ang tatlo sina Stephanie, Luke at Sarah ay nagpasya na maglakbay patungong Pilipinas para sa kanilang huling family trip. Ngunit sa sandaling iyon, walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na haharapin nila ang isang napakahalagang pangyayari sa biyaheng ito. Matapos makakuha ng pahintulot mula sa doktor, lumipad ang pamilya ni Stephanie patungong Pilipinas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating sila sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Nay, pagod ka siguro sa biyahe, no? May coffee shop doon, punta tayo, mungkahi ni Sarah. Nagpunta sila sa isang cafe sa loob ng airport. Ang malumanay na ilaw at ang magiliw ng ngiti ng mga Pilipinong staff ay nagbigay ng kapanatagan. Ang ganda naman ng lugar na ito. Napanatag ang puso ni Stephanie sa lugar na may disenyong Filipino. Dahan-dahan ang daloy ng oras na parang wala sila sa loob ng isang abalang paliparan. Welcome po sa Pilipinas. Masarap po ang aming sagot, gulaman. Kung may tanong po kayo, sabihin niyo lang po, magalang na sabi ng isang staff. Hindi na malaya ni Stephanie na napangiti na pala siya. Noong una nating punta rito, uminom tayo ng buko juice, di ba? Sabi ni Luke. Stephanie, tikman mo itong bibingka. Habang tinikman nila ang sagot, gulaman at bibingka, napabuntong hininga si Stephanie. Nakakamiss. Matagal na akong hindi naging ganito kapanatag. Nagkuwentuhan ang pamilya tungkol sa nakaraan. Iyon ang sandali kung saan naramdaman nilang lahat na magiging masaya ang kanilang paglalakbay. Nag-check-in sila sa isang hotel malapit sa SM Mall of Asia Complex sa Pasay. Kinabukasan, binisita nila ang isang rooftop bar kung saan matatanaw ang buong lungsod, isang lugar na nagpapaalala sa kanila ng kanilang honeymoon. Parang mas dumami ang mga gusali ngayon, sabi ni Stephanie kay Luke. Oo nga, noong panahon natin, napakaganda ng panahon kaya kitang-kita natin ang mga bundok sa malayo. Tama. Mula noon, nagbago na ang tanawin tulad natin. Marami tayong pinag-awayan pagkapanganak ni Sarah, pero ngayon, lahat ng iyon ay masasayang alaala na lang. Walang sinabi si Luke, hinawakan lang niya ng mahigpit ang kamay ni Stephanie habang nakatingin sila sa tanawin mula sa itaas. Pagkatapos, naglibot sila sa Maynila. Kinabukasan, tumulak sila patimog, papuntang Tagaytay. Ang paglalakbay sakay ng kotse papuntang Tagaytay ay desisyon ni Luke. Nabasa niya sa isang sikat na health magazine sa Australia na ang malamig na klima at payapang kapaligiran ng Tagaytay ay maaaring makatulong sa kalagayan ni Stephanie. Salamat Luke, nagulat ako na nagbabasa ka pala ng ganitong magazine, sabi ni Stephanie na may halong pagtataka. Actually, desisyon namin ni Sarah ito. Naisip namin na ito ang pinakamagandang lugar para sa'yo, nahihiyang sagot ni Luke. Mahinang pinalo ni Sarah sa likod si Luke na parang sinasabing, bakit mo sinabi? At napuno ng tawanan ang buong pamilya. Naalala ni Stephanie ang sinabi sa kanya ni Sarah noong una niyang nalaman ang kanyang sakit. Nay, marami ka pang dapat i-enjoy sa buhay. Ang mga salitang iyon ay tahimik na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan ng umaga, tahimik na naglakad-lakad sina Stephanie at Luke sa hardin ng kanilang tinutuluyan. Ang mga halamang maayos na inalagaan, ang payapang daloy ng tubig sa isang maliit na sapa, at ang bango ng mga lokal na bulaklak ang kapaligiran, ay tila nagpapabagal sa oras. Nang tumingala si Stephanie, nakita niya ang isang babae na nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa hardin. Tumingin ang babae sa kanila nang may magiliw na mata at kinausap sila sa Ingles. Hindi ko mapigilang batiin kayo. Dati, madalas kaming maglakad ng asawa ko sa hardin na ito. Ang ganda, hindi ba? Hindi niyo po ba kasama ang asawa ninyo ngayon? Maraming taon na siyang pumanaw dahil sa cancer. Bago siya mamatay, madalas kaming pumunta rito para magpagaling. Ang tono ng kanyang pagkukwento ay kalmado, walang bahid ng lungkot, ngunit puno ng init na para bang iniingatan niya ang kasalukuyang sandali.
Sinabi ng Pilipinang babae na dati siyang guro. Nang magretiro, naglakbay sila ng kanyang asawa sa buong bansa at ang lugar na iyon ay espesyal para sa kanila. Habang nakikinig sa kwento, naramdaman ni Stephanie na para niyang nakikita ang sarili. Hindi ito kwento ng iba, kundi maaaring maging siya bukas o kahit ngayon. Dahil dito, nagsimula siyang mag-open up. Sa totoo lang po, may cancer ako at may taning na ang buhay ko. Habang sinasabi ito ni Stephanie, hinawakan ni Luke ang kanyang kamay. Ngumiti ang babae at sumagot, "Pero, buhay ka pa ngayon, kaya huwag kang susuko. Damhin mo ang hangin ngayon, amuyin mo ang bango ng mga bulaklak, i-enjoy mo ang bawat pagkain, bawat araw ay magiging lakas mo." Ang mga salita ng Pilipinang babae ay marahang umalingaw-ngaw, na tumagos sa kaibuturan ng kanyang puso. Maraming salamat po. Tunay ngang isang biyaya ang ma-enjoy ang bawat araw. Nagpaalam ang pamilya sa babae at nagtungo sa kanilang susunod na destinasyon. Ang lugar na pinili nila para tapusin ang kanilang paglalakbay ay isang spa resort sa Tagaytay kung saan matatanaw ang maringal na Bulkang Taal. Nang makita ang napakagandang tanawin ng Bulkang Taal na nababalutan ng hamog sa umaga na parabang natutunaw sa asul na kalangitan, ang buong pamilya ay natigilan at walang masabi. "Nay, tay, ang ganda," bulong ni Sarah. "Oo nga, hindi ka panipaniwala na may ganitong tanawin." Sa sumunod na sandali, habang ninanamnam ng pamilya ang ganda ng bulkan, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Habang sila'y naglalakad-lakad, nabitawan ni Stephanie ang kanyang tumbler at sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa na parabang pinupulikat. "Nay, anong nangyayari sa'yo?" Ngunit hindi sumasagot si Stephanie sa tawag ni Sarah. Niyakap niya ang kanyang tiyan sa sobrang sakit at malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang noo. "Stephanie, anong nangyayari? Tulong! May tao ba rito?" Bigla, isang Pilipinong lalaki na naglalakad sa malapit ang mabilis na tumakbo palapit sa kanila. "Okay lang po ba kayo, ma'am? May masakit po ba?" Sinubukan ni Sarah na humingi ng tulong gamit ang kaunting Filipino na alam niya. "Excuse me po, may cancer po ang nanay ko. Please, call an ambulance. Tulong po." Naintindihan agad ng lalaki ang sitwasyon at mabilis na isinugod si Stephanie sa isang maliit na klinika sa lugar. "Ang asawa ko po, may pancreatic cancer siya." Nang sabihin ni Luke ang kondisyon ng asawa sa doktor, agad na bumalot ng tensyon ang lugar. "Terminal pancreatic cancer?" Nagbago ang ekspresyon ng doktor. "Kailangan natin siyang ilipat sa St. Luke's Medical Center sa Maynila, agad-agad." Ang St. Luke's ay isa sa mga nangungunang institusyon sa paggamot ng kanser sa bansa na pinagkakatiwalaan ng mga medikal na propesyonal sa loob at labas ng Pilipinas dahil sa kanilang makabagong teknolohiya at maalagang pagtrato sa mga pasyente. "Stephanie, kapit lang. Lumaban ka at mabuhay ka," bulong ni Luke habang mahigpit na hawak ang kamay ni Stephanie sa loob ng ambulansya. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Stephanie sa emergency room. Ang mag-ama ay naiwan na naghihintay, tahimik na nagdarasal para sa isang himala habang pinapanood ang mabagal na pag-usad ng orasan. Mga 3 oras ang lumipas, tinawag sila sa isang silid at isang doktor ang nagsalita sa kanila sa mahinahong boses. "Ligtas na po si Ginang Stephanie sa ngayon. Stable na ang kanyang kondisyon, ngunit kailangan siyang ma-admit sa ospital para sa karagdagang obserbasyon at masusing pagsusuri." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit mayroon pa ring bahid ng pag-aalala. Ngunit ang mga susunod na mangyayari sa ospital na iyon ang tuluyang yayanig sa pamilya. Dahan-dahang iminulat ni Stephanie ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay isang malinis na kisame ng recovery room. Ang katawan niya ay parang nagsasabing isang ilusyon lang ang matinding sakit na naramdaman niya kanina. "Gising na po pala kayo. Ayos lang po ba kayo?" Isang Pilipinang babae sa kanyang tabi ang nagsalita sa Ingles. Nang tumingin si Stephanie, ngumiti ito. "Siguro po nag-aalala kayo dahil nasa ibang bansa kayo. Pero napakagandang ospital po nito. Huwag po kayong mag-alala." Habang nag-uusap sila, nalaman ni Stephanie na ang babae ay isa ring pasyente ng cancer. "Natuklasan po na may early stage stomach cancer ako sa check-up ko noong 1 taon, pero kahapon lang, matagumpay ang naging operasyon ko at malapit na akong lumabas. Sobra akong nag-alala
dahil may maliliit pa akong anak. Pero gumaling ako dahil sa ospital na ito. Namangha si Stephanie sa sinabi ng babae. Sa Australia, limitado ang mga ospital para sa mga pasyente ng cancer at karaniwan ng kailangang lumipat-lipat mula diagnosis hanggang sa paggamot. Nagulat si Stephanie na mayroong ospital kung saan kumpleto ang lahat at inaalagaan pa ang mental at emosyonal na kalagayan ng bawat pasyente. Ang galing pala ng medisina sa Pilipinas. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko, bulong ni Stephanie sa sarili. Kinabukasan ng umaga, tinawag sina Stephanie, Luke at Sarah sa isang consultation room. Humarap sila sa doktor na may kaba sa dibdib. Huminga ng malalim ang doktor, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. At sa sumunod na sandali, ang sinabi niya ay nagpatigil sa mundo ng pamilya. Please, maging kalmado po kayo at pakinggan ninyo ako. Lumabas na po ang resulta ng inyong mga pagsusuri. Hinigpitan ni Stephanie ang hawak sa kamay ni Luke. Maging panatag po kayo. Wala po kayong cancer. Hindi cancer? Anong ibig ninyong sabihin? Nagkatinginan ang buong pamilya na para bang isang malaking biro ang lahat. Doc, pero sinuri po ako sa Australia at sinabi ng doktor doon na may pancreatic cancer ako at 6 na buwan na lang ang buhay ko. Doktor, ako mismo ang nakarinig na terminal na ang cancer ng asawa ko. Nalilito si Stephanie, sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Please, kumalma po muna kayo. Tulad ng sinabi ko, ang kondisyon ninyo ay malamang na autoimmune pancreatitis. Gulat, pagkalito at pag-asa lahat ay naghalo-halo. Hindi agad maproseso ni Stephanie ang lahat. Gusto niyang maniwala, ngunit hindi niya kaya. Ipinaliwanag ng doktor ang kondisyon ni Stephanie ng dahan-dahan. Ang autoimmune pancreatitis ay isang napakabihirang sakit kung saan inaatake ng sariling immune system ng katawan ng pancreas dahil inaakala nitong kaaway ito. Ang mga sintomas ay halos kapareho ng pancreatic cancer, pananakit ng likod at tiyan, paninilaw, pagbaba ng timbang, at mataas na cancer markers sa dugo. Dahil dito, napakahirap nitong i-distinguish mula sa cancer. Ang mas nakakalito pa, ang pamamaga ay nagmumukhang bukol na parang cancer sa CT o MRI scan. Kaya madalas, ito ay na-misdiagnose bilang cancer. Ang tiyak na diagnosis ay nangangailangan ng blood test para sa antibody na tinatawag na IgG4 at cellular level examination. Ito ay isang sakit na nangangailangan ng oras at masusing pagsusuri para ma-diagnose. At dito sa Pilipinas, handa ang aming sistema para diyan. Napaka-epektibo ng steroids sa paggamot nito at nagsisimula na po itong gumana sa inyo. Habang naririnig ang mga salitang iyon, ang mabigat na pasanin ay biglang nawala sa mga balikat ni Stephanie. Ibig sabihin, mabubuhay pa ako? Nang marinig iyon, ang mga luhang pilit pinipigilan nina Luke at Sarah ay bumuhos. Habang tinitingnan sila, naramdaman din ni Stephanie na nanlalabo ang kanyang paningin. Ang lahat ng pinigilang emosyon ay dumaloy bilang mga luha. Salamat po. Maraming salamat po, Doc. Paulit-ulit na nagpasalamat ang pamilya. Okay lang po, tumayo na po kayo. Wala po akong ginawa. Pasalamatan ninyo ang inyong asawa at anak. Kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ninyo, lumaban kayong mabuhay, Ginang Stephanie, dahil nasa tabi ninyo sila at pinalalakas ang inyong loob. Mayroong kayong napakagandang pamilya na sumusuporta sa isa't isa. Patuloy niyo pong alagaan ang isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nagtulak sa buong pamilya na magyakapan ng mahigpit, pinahahalagahan ang himala ng buhay. Pagkatapos nito, inihanda ng doktor ang medical certificate at referral sa Ingles upang matiyak na maipagpapatuloy ang paggamot pagbalik nila sa kanilang bansa. Pinayagan silang umalis ng ospital ng araw na iyon at kinabukasan, lumipad sila pabalik. Habang nasa eroplano, muling natanaw ni Stephanie ang Bulkang Taal. Ngayon, tinitingnan niya ang magandang tanawin na may ngiti, hindi luha. Pagbalik sa Australia, agad na dinala ni Stephanie ang mga dokumento mula sa Pilipinas sa kanyang doktor. Binasa ng doktor ang ulat mula sa St. Luke's Medical Center at napabuntong hininga. Ito ay napakahalagang impormasyon. Ang taas ng accuracy ng diagnosis. Kahanga-hanga, kinumpirma ng karagdagang pagsusuri sa Australia ang resulta ito nga ay autoimmune pancreatitis,
Eksakto tulad ng sinabi ng Pilipinong doktor. Muling namangha si Stephanie. Ang steroid treatment ay nagpakita ng kamangha-manghang resulta. Makalipas ang isang buwan, nawala ang sakit at bumalik ang kanyang timbang. Ang pakiramdam ng pagiging buhay ay dahan-dahang bumabalik. May posibilidad pa rin po na bumalik ito, kaya't magsasagawa tayo ng regular na check-up, sabi ng kanyang doktor. Napapikit si Stephanie at naalala ang kanyang karanasan sa ospital sa Pilipinas. Ang medisina sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling. Naramdaman ko ang matinding layunin na protektahan ang pagkatao ng isang pasyente. May dahilan kung bakit ito naramdaman ni Stephanie. Sa Australia, hindi pa ganap na perpekto ang sistema ng taunang check-up, kaya't hindi ganoon kataas ang rate ng maagang pagtuklas ng cancer. Bukod dito, maraming ospital, kumpara sa Pilipinas, ang madalas na kulang sa pag-aalaga sa privacy at mental well-being ng pasyente. Ngunit sa ospital sa Pilipinas, iba ang kanyang naranasan. Ang tono ng boses ng mga nurse, ang paraan ng kanilang pagtingin, ang pagpili ng mga salita sa pagpapaliwanag, lahat ay puno ng paggalang sa kanyang dignidad bilang tao. Noong panahong halos gumuho na ako sa pag-aalala, walang sumigaw sa akin. Lahat sila ay sinasabi lang na, "Okay lang po yan," at tahimik na nanatili sa aking tabi. Kuwento ni Stephanie kay Jessica habang nakatutok ang kamera. Bago matapos ang interview, nagtanong si Jessica, "Talagang masaya po ako para sa inyo. Sa inyong paglalakbay, kung saan nakasalamuhan ninyo ang maraming Pilipino, ano po ang pinaka hindi ninyo malilimutan?" Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, dahan-dahang nagsalita si Stephanie. "Kung hindi ako nagpunta sa Pilipinas noon, kung hindi kumilos sina Luke at Sarah, siguro ay naghahanda na lang ako para sa aking kamatayan. Ngunit ngayon, buong puso kong nararamdaman na gusto kong mabuhay ng maayos kasama ang aking pamilya hanggang sa huli." Agad na isinahimpapawid ni Jessica ang kuwento sa ilalim ng pamagat na "Isang buhay na naligtas ng medisina sa Pilipinas." Itinampok sa programa ang kahalagahan ng second opinion at ang kapangyarihan ng makataong pag-aalaga ng Pilipinas. Pagkatapos ng broadcast, mabilis na kumalat ang mga reaksyon sa buong mundo. Napuno ang social media ng mga komento mula sa iba't ibang tao. Gumaan ang pakiramdam ko na para bang kwento ko ito nang malaman kong hindi pala siya may cancer. Inaalagaan maging ang kaluluwa sa mga ospital sa Pilipinas. Lubos akong humanga sa kultura at medisina ng Pilipinas. Sana ang uri ng medisina na nagpapahalaga sa pasyente bilang isang tao, tulad ng sa Pilipinas, ay kumalat sa buong mundo. Ngayon ko lang napagtanto ang kahalagahan ng isang second opinion. Ang himala na naranasan ng babaeng Australiana sa Pilipinas ay nagtatanong sa atin kung ano nga ba ang tunay na diwa ng medisina at kung paano mamuhay ng may dignidad. Subukan mong pakinggan ang boses ng mga taong nasa paligid mo. Tiyak, mayroong isang bagay na mahalaga doon.